Hi, fans ko talaga! Ang susunod na trailer ay rated H for honest. Napanood mo na yung mga teleserye? Crossovers at ang abangers, pero ang full display ng Enteng Kabisote ay lumago sa Enteng Kabisote Quadrilogy. Matapos ang dalawang okay ka-Fairyco movies, tumalo naman tayo sa mga pelikula na mas simpleng titulong Enteng Kabisote 1, 2, 3, and 4 with may nakakabulol na subtitles. Pero ang totoong title talaga nila ay Enteng Kabisote 3, 4, 5, 6 dahil sumunod dito ay tatlong Enteng crossovers at ang dapat tawag na 8 Enteng Kabisote ay tinatawag na Part 10. Dahil ang actual na title talaga ng okay ka-Fairyco movies ay Enteng Kabisote 1 and 2. Naubusan agad ako ng brain cells at di pa ako nagsisimula magsalita tungkol sa kwento ng mga movie. Panoorin ang epicong fantasy quadrilogy simula sa Enteng Kabisote 1. Ang kwento ni Enteng magkaroon ng family conflicts, sumakay sa isang karakter at pumunta sa isang verbal na labanan kasama ang kanyang pamilya sa kontrabidang nangangalang Santana. Enteng Kabisote 2, which ganun ulit, pero nagkaroon naman sila ng anak dito at yung asawa ni Ding Dong ay nandito. 21,355 times ko nang nadinig yan. Enteng Kabisote 3, which tungkol ulit kay Santana at merong nilalang na kumuha ng identity ni Enteng para gumawa ng masama. At Enteng Kabisote 4, which ganun ulit pero malaking redefining ng series dahil hindi na rin si Santana kontrabida dito sa wakas. Kilalanin si Enteng Kabisote, meron siyang problema, maging biksoto. Thank you. Isa siyang normal na tagalupa na kasal sa Encantasia na si Faye. Ang may kapangyarihan kasama ang kanilang anak na si Beno, ialog ang kanilang mga daliri hanggang sa mag-spark ito ng convenient na paraan na tumakbo ang kwento. Sundan si Enteng na tagalupa, iligtas sila sa isang misyon sa Part 1 habang si Faye na taga-Encantasia maging damsel in distress. Hayaan nyo na lang pumasok sa status quo yung pag-iisip nyo na ito sandali. Pero kasama sa kanyang adventure, subaybayan din ang kasama ng host ni Bossing Zaid Bulaga gumanap bilang sarili nila. At mga ilang artista na pakaramdam mo na nandyan lang sila dahil nasa ilalim sila ng malaking bayaran para lang bumida. Hindi pwede! Sinaulo nga yun eh! At di na ako magtataka dahil ang dami na nilang pera sa dinami-dami nilang product placement. Ito nga pala yung mga sinasabi ko sa inyong PC namin. Okay ba? Ate Faye, mukhang imposibleng matanggal ang mantsa nito. Nako, Ami. Walang imposibleng mantsa sa powers nito. Yan bang lambingan nyo eh? Tunay ba yan o fake? Fake yun. Pero ito, bossing. Ito ang tunay. Ang dami naman yung hinugasan mo. Okay lang yan. Dahil yung ginagamit ko naman dishwashing liquid ay super effective, super tipid, at di lang yun. Isang patak, linis ay sakatutak ang mahugasan ko. Kita mo naman, enjoy na enjoy ako. Wow, mas gusto ko tuloy mag-Star City. Feeling nostalgic na naman ako. Asa na kaya yun? O kaya, skip nyo na lang din kaya itong mga movies na to kung at least wala kang nostalgia sa mga pelikula na to. Or Last Stick pa na lang, yun na lang. Yun yung aking favorite. Para sa isang comfort food MMFF entries, umanda sa ilang rehash ng revisiting ideas ng mga magagandang likha mula sa Enteng Kabisote 1 with plot ng Quantum of Solace, Enteng Kabisote 2, ang plot ng Enteng Kabisote 1, Enteng Kabisote 3, ang plot ng Star Wars, at Enteng Kabisote 4 with ang plot ng Maria Clara at Ibarra. Lahat may potensyal magiging magandang abomination na kwento pero sinayang nila dahil nasa literal na bakasyon ng mga bida habang ang mga kontrabida ay naiinitan sa kanilang masasikip na costumes.
So ihanda at tanggalin ang inyong mga kinabisote para mabawasan ang inyong brain cells para lang ma-enjoy itong mga pelikula sa isang era ng MMFF ay puro nandyan lang bilang cash grab dahil mabababa yung mga standards ng Pinoy at saka yung mga sinisilbi sa atin dati sa punto nung nagkaroon tayo ng at least kalahating mediocre na quality sa Metro Manila Film Festival. Ngayon, akala na tuloy ng Pinoy na handa na sila mamatay dahil nakita na nila yung mukha ni Jesus. Starring Tamaan ng Pinto. Mga fans itong franchise. Ang sarap talaga magmahal ng Pinoy. Ang pinakamatibay na tulay. Epikison sa Lastic Man. Mga pa-cute ni Joey De Leon. Masyado kang pasaway, ha? Tandaan mo, pag tinira mo ako uli, hindi na kita isasama sa gay bar. Ako ang panggay. Panggay! Kita mo? Pink, 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 pink. Ah! Mr. Beast, kamukha lang. And ang umaastang Mr. Beast, alam mo na, gusto niya lang i-redeem yung sarili niya, kaya alam mo na yung alleged conspiracy theory? Ang agimat ng enteng ng boss mo, mediocre kang Ferico Movies, Parts 3, 4, 5, 6, walang nag-aabang. Yeah, mga pelikula nga na ito ay baduy, pero mas pipiliin ko ito kaysa panoorin ko sumubok-buwan ng mga pelikula yung Itbulaga Crew nila Paolo Contis.